pwede kasing ang gawin multiple choice or kaya ay identification ano. So mahalagang padaanan, pabasa lahat ng description na nandito. Pwedeng sabihin, this occurs in the armature winding. So yun yung sinabi, definition, ano yun? So armature, copper loss ano. Sinabi, yung sa shunt field, so shunt field loss, pag series field loss ano. Resistance at the sliding contact between the carbon brushes and the copper commutator. So, brush contact resistance loss. So, pwedeng ganun yung sa concept. Sa objective type, ano. So, daanan nyo sa inyo, ano. Basahin na lang, pakibasa. Kunti lang naman yung mga description na nandito. Mahaba lang itong material to kasi maraming problem solving, ano. Okay. Speaking of problem solving, so since tayo ay generator ang topic, DC generator, so ito yung main foundation, nag-generate tayo ng electricity. Ito na yung nag-generate ng pag-ikot ng ating armature sa loob ng ating generator. Meron kayong armature, umiikot, meron kayong stationary na field winding, yun doon sa inyong mga poles na merong current. So, merong current doon, may umiikot na armature, nagkakaroon kayo ng cut dun sa ating magnetic flux. Kung meron kayong cut sa magnetic flux, may changes sa magnetic flux, so nakakapag-produce tayo ng generated EMF. So yung generated EMF natin sa ating generator, so we have EG equals yung ating zipon over 60. So pag hindi sinabi sa problem kung anong type ng armature winding, yung ating A, ito yung number of parallel paths of the winding. So kapag lap, hindi sinabi sa problem, ito yung gagamitin natin na lap winding. So kapag lap, yung A ay MP. So kapag wave, sinabi sa problem na wave, specifically sinabing wave. So gagamitin yung A ay 2M. So ano naman yung M na yun? Yung M na yun ay multiplicity. Multiplicity. So ano yun? Sinabi sa problem, simplex. So kahit hindi sabihin sa problem, wala sinabi sa problem kung anong type, assume tayo yung minimum ano. So minimum simplex, yung ating M, 1. Pag duplex, ang gamitin nating M ay 2. So pag triplex, 3. Quadruplex, 4 ano. So yun yung M natin sa formula natin sa parallel paths kay generated EMF, yung ating A. So pag hindi sinabi sa problem, walang sinabi, gagamitin simplex tapos lap. Okay? So yung M ay 1, yung P, given naman sa problem yun, number of poles. So sinabi sa problem, ang sabi duplex wave. So kung duplex wave yun, yung A nyo na 2M, magiging 2 times 2. Okay? Yung M, multiplicity, sinabi duplex, 2. Ito yung formula kapag wave, 2M. So pag sinabi, specifically sinabi sa problem, duplex or triplex, tapos wave, ito yung formula. Tapos yung M, multiplicity, mamimili na lang kayo dito. So pag lap, hindi binanggit sa problem, lap, tapos simplex. Binanggit sa problem, duplex, lap. Ito ang gamitin nyo, lap, tapos 2 yung inyong M ano. Okay tayo doon? Okay yun ano. So basic lang yun. Huwag yung kakalimutan yun ano. So sa problem, pag nakita ang problem, check agad yung problem mismo, tignan agad kung naka-lap, naka-wave, may sinabing simplex o duplex, tapos alalahanin yung formulang to. So Z, yung ating Z dito, yung ating total number of
armature conductors. So sa problem, pwede ngang sabihin total number of conductors. Binanggit na mismo yung total number of conductors. Yun yung sa-substitute mo sa formula, yung Z dito. Pero pwede rin na sa problem, ang sinabi sa problem, 70 elements per slot or 70 conductors per slot. Tapos nagbanggit pa uli ng meron daw 50 slots. So mumultiply mo yung 70 and 50. So usually ayun yung nasa problem. Given Z, total number of conductors, rekta na yun, Z. Tapos meron din sa problem, babanggitin conductors per slot or elements per slot. Need banggitin yung total number of slots. Pag multiply nyo yun, para makuha nyo si total number of conductors. Pag ang sinabi lang sa problem, ito na yung worst case scenario. Ang sinabi lang sa problem ay elements, total number of slots. Sinabi sa problem, the generator has total number of 50 slots. Yun lang ang binanggit. So, wag niyong i-assume na yun yung Z, natandaan nyo yung unit, kung conductor or kung slot. So, kung conductor ang binanggit, Z na yun. Pag sinabi slot lang, 50 slots, walang sinabing elements per slot, hindi pa yun yung Z nyo. So, dito papasok itong minimum number of elements per slot. Elements or conductor per slot. So, pag hindi sinabi, if not specified, Kasi nga, sabi ko nga, di ko nakita ang exam, so wala akong idea kung may gantong binigay. So, daan na natin. So, pag simplex, pag hindi sinabi din sa problem, assume lagi minimum tayo yung simplex. So, sinabi lang total number of slots. Meron daw 50 total number of slots. So, yung elements per slot, gawin nyo 2. So, 2 times 50. Okay? So, pag sinabi naman duplex daw, tapos total number of slots lang ang binigay. So, 4 times 50. Duplex, 4, triplex, 6, quadruplex, 8. So, wag malilito dun sa multiplicity. Yung multiplicity kanina, 1, 2, 3, 4. Yun yung M sa A nung EG. Ulit, yung M, yung multiplicity, yung 1, 2, 3, 4, yun yung value ng M kapag lap, MP, pag wave, 2M. Dito, ito yung minimum number of elements or conductors per slot. Alin ba yan? Di ba nga, yung ating armature slot, yan, yung bulaklak. Yan. Armature. Dito yung ating slots, yung space in between. So, ano to? Elements per slot. So, pag simplex pala, ibig sabihin, dalawa yung dadaan na conductor dito sa slot na to. Dalawa dito. So, yung Z, total number of elements or conductor. So, ito yon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sinabi, simplex, tapos total number of slots, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung slot, so yung spaces ng ating armature. So, yun na yun, 5 times 2, so 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kung hindi binanggit sa problem, yung elements per slot, at ang binanggit lang, total number of slots. So, ito po yun, elements per slot. Yun yung number of wires kada slot. So, pag simplex, laging dalawa. Hindi siya lagi. Minimum. Okay, simplex,
dalawa. So pag duplex, apat na yung nandito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, yun yung meaning ano. Yun yung total number of conductors. Okay po, yun yung Z natin. So ito na yung number of brushes ano. So, baka lang matanong, pwede ito sa objective since objective type, pwedeng ito bumagit din. Number of brushes kapag lap, kung ilan yung poles no generator. Yun yung number of brushes mo. Kapag wave, laging dalawa lang yung brush natin. Ano uli yung brush? Yung brush, yung nandun sa ating commutator. Ito po, yung commutator natin, ang brush yung nandito ano. So kung number of poles, kung lap, kung ilan yung poles, ayun yung number of brushes. Pag wave, laging dalawa lang. So ito, pwede rin matanong to. Number of commutator segments. Ano yung commutator segments? Ito, yung commutator nyo, meron siyang divisions. Ayun na yung segments na yun. So kung ilan pala yung segment na yun, equivalent siya dun sa total number of conductors. I-divide mo lang sa 2. Okay? Total number of conductors divided by 2. Yun na yung number of commutator segments mo. So basically pala isang segment, laging merong dalawang dadaan na conductor no? Kasi naka-divide sa 2. Kada commutator segment, itong space na to sa commutator nyo, laging may dadaang dalawang conductor dyan. Ano? Laging may wire, merong dalawang wire na papasok dyan sa ating commutator segment. Kasi nga, naka-divide sa 2 itong ating total number of conductors. Okay, so ito yung kanina. Pag lap, MP, pag wave, 2M. Okay tayo dyan. So, sample natin to. Determine the generated EMF. EG sipon over 60A. Hindi sinabi sa problem. Sinabi pala. Wave. Tapos, hindi sinabi kung simplex, duplex, gamitin natin simplex. So, we have C. Sinabi sa problem, conductors. 600 conductors, yun na yung ating Z. Number of poles, 8 pole. Number of flux, 20 milliwebers. Rekta na natin. Times 10 negative 3. Speed, 625 over 60. Times, ang sabi, wave. Pag wave, ito ay 2M. So, simplex to. Wala sinabi kung duplex. Yung M natin, gawin natin 1. Sinabi sa problem, ito daw ay duplex. Yung M natin, gawin natin 2. Okay? So, ito ay 1, ano? So, calculate nyo, yun na yung sagot dyan. Andito naman yun sa yung sinet kong sagot. Sige na nga, tignan natin. So, 500 volts. Yun na yun. 500 volts. Hanapin natin ito. Next. EG zipon over 60A. Lap wound, hindi sinabi simplex o duplex. So simplex ang gamitin natin. So yung A natin ay MP. Tapos, binigay dito 50 slots daw. Tapos 16 conductors per slot. So yung Z natin, pag multiply natin yung dalawang yun, 50 times 16. Okay? Pag sa problem, 50 slots lang yung binigay. Itong 16 conductors, hindi sinabi. So wala rin sinabi kung simplex o duplex. Assume tayo simplex. So pag simplex, 2 elements per slot.
2 conductors per slot, yung Z nyo magiging 50 times 2. Okay? Sinabi sa problem, duplex, magiging 4 elements per slot. Pag triplex, magiging 6 elements per slot. Since hindi sinabi sa problem na to, assume natin simplex. So kung hindi given yung conductors per slot, nagamitin nyo yung 2, 4, 6, 8 ng simplex, duplex, triplex. Okay? Since sinabi naman sa problem, 16 conductors per slot, so yun yung sa Z natin. So 50 slots times 16 conductors per slot. Okay, solve natin. Z natin, 50 times 16. 50 times 16. Z to. Itong dalawang to ay yung Z natin. Number of poles, 4. Ang flux natin, 30 milliweber. Ang N pala ang hinahanap natin nun. N over 60 MP kasi tayo ay lapund. MP. Hindi sinabi sa problem, simplicity natin, simplex. Tapos 4 pole. Pag sinabi sa problem, duplex, simple, ang multiplicity natin, 2. Okay? Pag triplex, 3. So, hindi sinabi sa problem, assume simplex equals 240 daw. Ang EG ay 240. So, shift solve. Value ng N dito, 600 RPM. Okay? Okay na tayo kay generated EMF ay armature mismo. Next natin, types of generators. Question pala dito. Question, clarification, may nalilito pa dito. May hindi clarify dyan, wala naman. Okay, so start tayo ng types of generator. So, types of generator, meron tayong dalawang type. Main type, separately excited and self-excited. So, separately, separate yung inyong field winding. So, pwedeng DC source, DC battery, or another DC generator. So, kay separately excited, extend lang natin ito. Pakita ko sa inyo. Okay. So, yung current, nandito si current, kay armature, dire-diretso dito kay load natin. Ito si load. Okay, walang pumunta sa side na to kasi nga separate sila. Hindi sila mag-connect sa circuit. So, walang current na mapupunta dyan mula kay armature nyo. Okay? So, ang ating armature current equivalent kay load current. Okay po. Armature current ay equal kay load current. Kasi sila ay series lang din. Walang ibang pinuntahan yung current galing kay armature or mekta kay load. So, IA is equal to IL. Ano kunin si IL? So, IL natin, usually given si power delivered to load at si terminal voltage. So, IL is equal to PL over VL. Next natin, generated EMF. So, generated EMF, tayo ay mag-KVL. KVL tayo dito, sa side na to. KVL. Okay. So, kung KVL yan,
meron tayong tandaan, balikan natin ang circuits 1. Kung circuits 1 yan, ito yung itsura ng circuit na yan. So KVL, nandito yung iyong voltage source, meron kang voltage drop dito. So kung KVL, lumabas sa positive terminal si generated EMF. EG, minus, meron kang voltage drop kay armature. Sa loob nito, meron kang armature winding. So meron kang voltage drop dyan sa loob niyan. Minus IARA, tapos lumabas na kay terminal voltage minus VL equals 0. So kunin natin si EG. Ang EG is equal to IA RA plus VL. Yan na si generated EMF. So kung natatandaan nyo yung power stages natin, yung ating power input is equal to losses plus power output, di ba? Power input is equal to losses plus output. So kung ano yung lumabas, yung output, idagdag mo lahat ng nawala, losses, ayun yung pumasok. So same dito, kung power yon, ito naman, voltage. Voltage, kung ano ang umabot kay load, terminal voltage, yun na yung natira. Yun na yung natira papunta kay load. I-add mo yung mga losses, IARA, ayun yung input voltage mo, yung generated EMF. Okay, yun na-generate na EMF, ayun yung input voltage. Tapos may mga losses ka na dadaanan bago makapunta kay terminal voltage. Okay? Yun yun. Basically, yun yun. So dagdag ko lang pala, pag may sinabing brush contact, so idagdag mo lang yun. Kasi meron ding voltage drop kay brush contact. So yun yung ating separately excited. So pag hinanap naman, ano yung power generated? Or yung power developed dun sa ating armature. So ang formula, EGIA. Saan ang galing? Power is voltage times current. Yun na rin yun. EG times current. Yun yung power developed kay armature. So yan si separately excited. So ito yun. Ang IL, PL over VL, si IA mo equal kay IL. So yung EG, generated EMF, lahat ng voltage drop plus terminal voltage. So kung sinabi sa problem, may barrage contact. So i-add mo lang si VB. Power generated ay EG IA. Okay tayo kay separately excited. Question muna kay separately excited. Baka may tanong kung saan nagmula ito. Clear? Kay separately excited? Walang question? Okay. Next natin, shunt put. Unahin natin si shunt. So, drawing. Mahalaga, drawing. Shunt wound. Shunt wound. Alam mo yung drawing, alam mo yung flow ng current. Lagi nagsisimula kay armature current. Ay, kasi ito yung nagge-generate. Yung armature natin, siya nagge-generate ng ating electricity, ng flow ng current at saka ng ating voltage. So, yung armature current, magmula dyan, papasok ngayon sa node na to. May kantuhan. Hindi pwedeng isang side ka lang pupunta. So, yung ibang current, pumunta kay shunt field. Yung ibang current, pumunta kay load. Okay? So, ngayon, ang current formula natin dito ay shunt mode. Ang IA natin, kung ano pumasok sa node na to, equivalent sa lahat na lumabas. ISH plus IL.
Paano kunin si IL? Si IL, given si power developed at si terminal voltage. Paano kunin si ISH? Si ISH ay VSH over RSH. Simpleng Ohm's law, VIR, V equals IR. Hinahanap mo si current, voltage over resistance. Kadalasan hindi given si voltage ni shunt field, pero given si resistance ni shunt field. So saan natin kukunin si voltage ni shunt field? Ito po ay nakaparallel. Kung ano, yung voltage dito sa branch na to, yun din yung voltage sa branch na to, and voltage sa branch na ito. Okay po. Ulitin ko. Dapat ay itong buong to. Ito ay isang buong branch. Yan. Ito, isang branch. Isang branch. So bakit ko ginanyan? Kasi mamaya, short shunt, madadaanan natin kung bakit mahalaga yan. Ano? So si VSH, yung voltage dito, equivalent sa voltage nyo dito. So yung VSH natin, VSH ay equal lang din kay VL. Okay? So pwede mo gamitin si VL dito para makunin si ISH. Meron ka ng IL at ISH. Meron ka ng IA. Makukuha mo si IA. So ano naman ang generated EMF? So tayo ay mag-KBL. KBL tayo dito sa side na to. Ano? Dito yung EG, andito yung terminal voltage natin. Hindi na natin kailangan dumaan dito. Kasi gamit lang to, makukuha na natin si EG. So pag nag-KBL tayo dyan, KVL, KBL, we have EG, yung ating source, bawas po lahat ng voltage drop. May voltage drop ka ng IARA. Voltage drop mo kay armature. Meron kang voltage drop kay brush contact pag given, minus voltage drop mo ay yung napunta kay load. Okay, so ikot nyo lang, paikot nyo to dito, daanan nyo. Simula kayo kay EG, ibawas mo lahat ng voltage drop. Sa loob ng ating armature, merong armature drop. Ito na yon, voltage drop kay armature. May voltage drop ka din dun sa brush, yun yung VB. Tapos, yun yung matitira papunta kay load mo is si VL. So, lipat lang natin. EG equals IARA plus VB plus VL. So, yun na yung formula ng generated EMF. So, pwede nyo yung sauluhin. Ang padami niyan, EG, iba-iba kada type ng generator. Pero sa akin, mas madali, i-drawing nyo yung flow ng current, yung armature nyo, laging pataas yun. Tapos, kung saan nadaloy yung current, yun yung magiging formula nyo kay armature current. Tapos, kunin nyo isa-isa, ISH, IL. Si IL, si ISH, kay shunt po, ano. Tapos, mag KVL, pag nag-KVL, ito na yung generated EMF natin. Question kay shunt wound. Yes po, question. Open mic lang. Sir, need pa po ba namin mag-drawing ng ganun po? For ano po, each question po? Pag sinabi sa problem, i-drawing nyo, ano, baka kasi sa problem, kasama din sa drawing. Pag hindi naman sinabi sa problem, is wala yang partial points yung drawing. Sa akin lang,
mas may intindihan nyo. Kung kabisado nyo yung formula, huwag na kayo mag-drawing. Kung hindi nyo kabisado yung formula, mag-drawing kayo, alam nyo yung saan pupunta yung formula kasi alam nyo yung current law. Okay po? Thank you po, sir. So, basahin ang problem. Baka magbigay din ng problem na mismong isang problem lang, i-drawing mo yung shunt circuit diagram, mga ganon. Pwede din. Sabi ko hindi ko nakita yung exam, pero possible na isang part, objective type. Isang part, i-drawing nyo lahat ng types of generator or circuit diagram, Tapos yung another part, ayun na yung problem solving. Baka, hindi ko sure. Hindi ko alam. So, aralin pa rin yung drawing, Kung hindi naman sinabi sa problem, walang part na need i-drawing, kung kabisado yung formula, huwag nang mag-drawing, sayang din sa oras. Pero kung nalito sa formula, alam mo yung foundation mo ng drawing ng circuit diagram. So, kaya mo magpalabas ng formula. Okay na tayo kay Sean? Wala nang ibang question kay Sean? Okay, series tayo. Series. Itong series na to, pwede rin siyang ganito. Di ba? Series din yan. Iisang branch lang. Itong to. Actually, isang buong yan, iisang branch kasi naka-series naman, So, pwedeng ganyan yung drawing nyo. So, series. Okay. Series natin. Armature current. Pataas, galing generator. Galing armature, sorry. Kung ano yung armature current nyo, ayun din yung pupunta kay series field winding nyo. Yun din ang pupunta kay load nyo. So, IA is equal to ISE, which is equal to IL. Okay po. So, saan namin kukunin yung current na yon? So, sa problem, usually given si power delivered to the load at saka yung terminal voltage. So, IL is equal to PL over VL. Nakuha mo si IL, nakukuha mo na si IA kasi equal lang sila. So, paano nakukunin si generated EMF? So, magki-KVL kayo. KVL. So, si EG, yun yung inyong supply. Ibawas mo lahat ng voltage drop. Minus IA, RA, minus brush contact, minus voltage drop mo kay series field winding. Andito ka, dumaan ka kay armature, dumaan ka kay brush contact, dumaan ka kay series field winding. Minus ISE, RSE, minus yung inyong terminal voltage. Terminal voltage equals 0. Arrange natin. EG equals, ang sabi, si IA, equivalent lang din kay ISE. So, ang IA natin is RA plus RSE. Saan ang galing? Yung IA equal lang din daw kay ISE. So, yun na yun. IA times RA plus RSE plus voltage drop nyo kay brush contact plus terminal voltage. Okay? So, input voltage, output voltage, lahat ng losses. Kung nalito, bakit ganyan? Parehalas lang yung IARA plus IA RSE. Hiniwalay lang si IA. Pero basically, yan yon. So, ang input is equal to output plus lahat ng
losses, ano. So ito ay voltage drop yung inyong mga losses. Yan na yun. Formula nyo kay series mode. EG is equal to IARA plus IARSE plus kung meron brush contact VB plus VL. Clear kay series? Kaya mahalaga alam nyo yung concept ng KVL nyo, ano. Tapos alam nyo yung circuit diagram natin. Next natin, long shunt. Long shunt, drawing. Ay, sorry. So, long shunt, cover niya yung naka-series dito. Okay. Long shunt. Current. IA. Yung IA, yung iba pumunta kay shunt field. Yung iba pumunta kay load. Yung armature current, equal lang kay series field winding nyo kasi isang branch lang sila. Yung current na dumaloy kay armature is same lang dun sa current na dadaloy kay series field winding nyo. So IA is equal to ISE. Okay, itong branch na to, isa lang yung current, equal lang sila. So ang current natin, armature current is equal to ISH plus IL. Paano kunin si IL? Ganun pa rin. PL over VL. Paano kunin si ISH? VSH over RSH. Si VSH, equivalent lang din kay VL. Okay? Yun na si IA. Bakit same lang kay shunt? So same lang kay shunt in regards with current. Pero pag nag-KVL na tayo, KVL nyo dito, mula kay armature, punta kay load, so lahat ng voltage drop na magdadaanan. Ano yung ating source uli? EG. Ibawas natin lahat ng voltage drop, armature, brush contact, series field winding, terminal voltage. Okay? Nagsimula kay generated EMF minus voltage drop mo kay armature minus voltage drop mo kay brush contact minus voltage drop mo kay series field winding minus yung terminal voltage. Okay? Si ISE same lang kay IA. Kaya ang nilagay ko dito IA RSE kasi iisa lang yung current na dumadaloy sa branch na to. So formula, generated EMF EG equals IA RA plus RSE plus brush contact plus terminal voltage. Input voltage ay equal to output voltage plus lahat ng voltage drop. Kung sa power stages, ayan yung losses, power losses. Dito, voltage, ito ay voltage drop. So yung natira, yung output voltage nyo, yun na lang yung naiwan, papunta kay terminal, yun yung inyong terminal voltage, i-add mo, dagdag mo lahat ng nawalang voltage, yung voltage drop. Yun yung equivalent mo sa generated EMF. Okay? Clear? So pares lang, formula ng shunt kay current, ito din. Pero dun sa generated EMF, mag-iiba na kasi meron kang series field winding dito.
So tama, combination na si long shunt ni series at saka ni shunt generator. Ano? So pagkuha ng current, yung method ni shunt. Sa pagkuha ng generated EMF, ito yung way ni series. Ano? So kay series, ito yung pagkuha ng generated EMF. Yung current, pare-pares lang silang lahat. Ano? So si shunt, ito yung pagkuha ng current niya. So si long shunt, combination ng current ni shunt at saka ni generated EMF ni series. Okay, so madaling tandaan ang series shunt at si long shunt. So may iba, magkakaroon na ng changes, pagbabago is kay short shunt. So makinig kay short shunt, si short shunt kahit siya ay short, siya ang pinaka-komplikado. Short shunt, drawing muna natin yung nasa material natin, kung ano yung given. Okay, short shunt, ito yung drawing ng diagram. Okay? Kung babatakin ko, binatak ko to, hinila ko, wire yan, di ba? Conductor yan. Pwede mong batakin. Ba't ko inundo? Yan. Pwede ko siyang i-redraw para mas madali kong ma-imagine kung ano yung flow ng current. Pag ni-redraw ko yan, ganyan ang itsura. Okay lang? Tama? Pag hinatak ko yon, yung branch na yon, itong hinatak ko to, yun pa rin naman, connected pa rin dito sa node na to, connected sa node na to, binatak ko, ito yung naging itsura. Okay lang ano? Bakit ginawa yon? Kasi mas madaling intindihin si short shunt pag ito yung image nyo. Bakit? Kasi ganito nga. Ulit. Skip. So gusto ko ganito na yung tandaan yung itsura ni short shunt. Ano? Bakit? Ito na nga, formulas. IA. Okay? IA, lumabas sa node nito. Yung iba pumunta kay shunt field. ISH, yung iba pumunta kay load. Okay? Sa branch na to, yung branch na yon equal lang si ISE kay IL. Tama? Paglabas ng current sa node na to, kung anong current dumaloy dito, yun na rin yung pupunta kay load nyo. So equal lang itong dalawang to. Basic naman sir, yun pa din naman yung kanina, madali lang. Ano? So si IL, ganun pa rin. PL over BL, sir wala pa rin yung pabago, yun pa din. Armature current formula, IA is equal to ISH plus IL. Sir, wala pa rin nagbago. Kala ko ba komplikado si short shunt? Yan pa din. Ang pinagkaiba na ngayon, ang ISH nyo, ang ISH ay VSH over RSH. Sir, wala pa rin nagbago. Yun pa din yun. Ito na nga. Si VSH nyo, yung kanina nyo, pag short shunt, pag shunt, sorry, at saka kay short shunt nga, kung ano yung voltage ng branch na to, yun yung voltage ng branch na to. Okay? Kaso, itong branch na to, meron ka ng voltage drop dito.
kay series field winding. So hindi na pwede na ang VSH mo hindi na siya equal kay VL. Okay? Yung voltage dito, hindi na siya equivalent dito kay terminal voltage nyo. Kasi meron ng kasama yung branch na yon. Yung branch na to, may kasamang series field winding. Okay, so paano na yon? So yung VSH nyo ngayon dito ay VL plus yung voltage drop nyo sa series field winding. So IL RSE. So yun yung VSH nyo ngayon. So ang inyong ISH is VL plus IL RSE over RSH. Ayan ang ISH. So para makuha si armature current, i-add nyo si IL nyo. Ano. So yun na yun. Ayan yung nagpakomplika kay short shunt. So hindi na pwede basta na yung voltage ni terminal voltage yun din si shunt field voltage. Ano. Kasi meron kang kasamang voltage dyan. Voltage drop dun. So generated EMF, KVL tayo. KVL tayo, start tayo kay generated EMF nyo sa source natin. EG, ibawas lahat ng voltage drop minus IA RA minus brush contact VB minus IL RSE. Again, si ISE equal kay IL. KVL tayo, nag-start tayo kay generated EMF. Meron kang voltage drop kay armature, may voltage drop ka kay brush contact, may voltage drop ka kay series field winding. Ito yon. Tapos yung natirang terminal voltage minus terminal voltage equals 0. So lipat lang. EG equals IARA minus VB minus IL RSE, sorry, plus na to, nilipat na eh. Plus VL. So yan ang formula mo kay generated EMF kapag short shunt. So dumadami na yung formula ano. Kaya sabi ko, mahirap na to kabisaduhin yung generated EMF. Kaya mas mahalaga, mas kabisado mo yung circuit diagram ng generator kasi mas madaling magpalabas ng formula. So magiging komplikado lang to kapag sinabing meron kang feeder. So magiging komplikado lalo. Series field, short shunt daw, tapos connected pa sa feeder. Series field winding. Sinabi sa problem, may feeder. So sa pagkuha ng voltage, i-add mo pa yung skip lang ko na. Kuha ng voltage, i-add mo din yung voltage drop mo kay feeder. So IL RF para makuha si VSH mo dito ano. So si feeder, hindi lang kay short shunt applicable, kay compound, kay long shunt, kay series at saka kay short, i-add mo yung feeder ano. So meron kang ILRF para makuha si VSH. So kay EG, nando din yon, minus voltage drop ka din doon, ILRF ano. Pag given lang naman, pag may binigay na feeder. So pag wala, yung pa rin formula natin na ito ano. Okay? Clear na kay short shunt? Question kay short shunt? Kulang question kay short shunt. So, sample problem tayo ng short shunt kasi ito naman yung mas
komplikado ano. Short shunt. Ito, short shunt. Short shunt. Sa akin, drawing ko kasi hindi ko kabisado yung formula. Kunwari lang. Short shunt. Short shunt. May drawing na ako ng short shunt. Alam ko ng armature current yung pumasok doon lumabas kay shunt field. Yung iba lumabas kay load. Okay lang. Alam ko ng armature current ay ISH plus IL. Alam ko na si IL ay 80 amperes. Kasi given ano. Pag hindi given, power ang given, IL is PL over VL. So may given na 80 amperes. Si ISH, para makuha si ISH, VSH over RSH. So para makuha si VSH, kung ano yung voltage natin dito. So ISH equals VSE, voltage kay series field winding, plus VL over RSH. Ano? So para makuha si VSE, IL RSE plus VL over RSH. So ang ating ISH, ano ang ating IL 80, ano ang ating RSE 0.02. Plus ang VL 200 over RSH 40. So anong value ng ating ISH dito? Problem 9. Tingnan lang natin dito. Ang ISH, nirekta ko pala. Nirekta, ito ay 5.04. ISH natin ay 5.04. So IA equals 5.04 plus IL natin 80. Tama ba? Okay. So ang armature current 85.04 amperes. Okay? So ito na yung nagpa-complete kay short shunt, yung pagkuha ng IA natin. Kasi hindi mo na pwede basta-basta ang VSH is equal to VL. Okay? Kaya sabi ko mahalaga ang drawing. Voltage sa branch na to, dapat voltage sa branch na to. Ano? So kung sinabi sa problem, may feeder pa, isama mo din yung feeder. So next, generated EMF. Generated EMF equals KVL tayo. KVL tayo, generated EMF, voltage drop kay armature, voltage drop kay armature, voltage drop kay brush contact, voltage drop kay series field winding, tapos yung natira kay terminal voltage. KVL, ating voltage source, EG, ibawas mo lahat ng voltage drop, IA, RA, minus, meron bang brush contact sa formula? Sa problem, wala naman. So, hindi naman natin sasama si VB kasi wala namang voltage drop sa kanya. Minus IL, RSE, minus terminal voltage equals 0. Lipat, EG equals IARA plus IL RSE plus VL. So EG natin, ang IA natin 85.04, ang RA 0.04,
plus ang IL given 80 plus VL given 200. Pakikalkyo nga anong ating generated EMF. Kalkyo anong ating generated EMF. Sir, ano po? 16. Generated EMF 16,000. Laki naman. Plus, mali. Kayo naman. Mali. Si Sir naman, mali naman ang tinuturo. Ito ang IARA. Ang ILRSE natin, ano yung ating IL? 80. Ang RSE natin, 0.02. RSE, 0.02. Tsaka pa natin i-add yung VL na 200. Ayan. Mali din kayo. Okay, pasal uli. Anong ating generated EMF dito? Yan ba yun? 205 ba? Patry nga rin kung 205 din yung sa iba. So mali yung tingin ko kanina nung direkta ko yung 200. Dito, formula natin, IL, RSE, ano? Tapos naka-plus yung VL. IL, RSE, VL, IA, RA. So 205.0016 ano. So round up na natin sa 205 volts. So yun yung generated EMF natin kay short shunt. Problem 9. So nagmumukha lang mahaba, no? Mukha lang mahaba dito kasi palapad yung pinagsosolvan ko dito, no? Tapos malapad din yung tinta ng aking stylus. So kung dito, kita nyo naman, napakaiksi lang ano, nung formula. Short shunt na to, ito na yung komplikado, tapos ito lang yung formula. So baka baka sa exam, gawin na lang ito mas komplikado kapag pinahanap si speed. Okay, ano yung speed? Na ito yung EG. Ano? So, equate nyo na lang. EG equals Z1 over 60A. So, si EG nyo, substitute nyo dito. So, sa problem, ibibigay yan. ZP, flux, hinahanap si speed. So, kunin nyo na lang ng shift solve. So, ito naman yung ikakakomplika ng problem ano, sa exam. Dito na lang nila ikutin. Okay? Si short shunt. Try nga natin ito. Ito kasi ay ito yung merong diverter, meron ng diverter, meron pang field resistance. Ay hindi, tama, field resistance, merong feeder. May feeder resistance na 1.0. So ito, medyo komplikado na. Ito na yung madaming pwedeng i-add. So, solve natin. Drawing ko para mas maintindihan natin. Sabi dito, so series field resistance, tapos may naka 30 ohm diverter. So pag drawing ko to, series daw to. So basically, ayun yung ayun yung itsura ng series generator, tama? Pero sabi dito, meron daw feeder resistance of
1 ohm. May feed resistance na 1 ohm. I-add natin siya dito. Bago pupunta kay load, merong feeder resistance. So ito na yon, CRF. Tapos sabi pa, at 30 ohm diverter resistance shunted across the series field. So may naka-parallel daw na diverter. So we have feeder, series field, diverter. Tapos load. Okay. So current natin, so yung IA, equivalent lang din kay IL natin, kay load natin. Ano? So IA, equivalent siya kay feeder, equivalent kay IL. Okay, so paano natin to isosolve? Kailangan natin ng voltage drop dyan, di ba? So, mamaya. So, kunan natin si IL. Di pala, given na. IL is 5 amperes equals 5 amperes. So, 5 amperes kay armature, 5 amperes dito, 5 amperes dito. Pero dito, hindi natin alam ano, kasi nakaparallel yan. So, ang gawin natin, solve na natin, generated EMF, rekta na, KVL. So, EG nyo, may voltage drop kayo kay armature, IA, RA. Minus, yung current na dadaloy dito, IA pa din yon, pero iparallel nyo itong dalawang to ano. So, ito ay series field 15, 15 and 30. So, ano parang formula ng parallel natin? So, pagdadalwa, ito yung ating formula. R1 times R2 over R1 plus R2. Yan yung total resistance pag nakaparallel ay dalawa lang. Paano kung madami? Yung formula yun, 1 over R1 plus 1 over R2. Pag dalawa, itong formulang to, pag nilipat-lipat nyo, ito din yun. Okay? So, paano nga pag madami? Plus 1 over R3 and so on. So, yun yung formula ng total resistance pag maraming resistance na naka-parallel. Balik tayo dito. Since dalawa lang naman to, yun na yung gamitin natin. IA 30 times 15 times 30 over 15 plus hindi pa pala ako nakaano dito. IA, paparallel natin sila. R1, R2, R1 plus R2. Ano? May voltage drop ka kay armature. Walang sinabing brush contact drop. Voltage drop dito. Voltage drop dito. Ito na yon. Voltage drop kay feeder. IA, RF minus terminal voltage natin equals 0. Lipat ko lang. EG equals IA, RA plus IA, R1, R2, R1 plus R2 plus IA, RF plus VL. Yan na yan, ano? So, EG. So, pwede natin mas i-simplify pa. Kunin na natin si IA. Nandito lang si IA. So, ito ay RA plus R1 and 2, R1 plus R2 plus RF plus VL. Okay, solve. EG, ang IA, given 5 amperes daw. 5 times RA natin, armature 18. Ang armature ay 18. 18 plus
1530, ito yung nakaparallel. Si series field ay 15, si diverter ay 30. Meron pang feeder daw. Feeder of total resistance, 1 ohm. Sama din natin. Plus terminal voltage, 2,500. Okay, solve nga anong ating generated EMF. Solve ano ang ating generated EMF. So tatandaan, yung mga naka-divert, parallel nyo. Pag merong feeder, sasama nyo, naka-series yun. Ano? So answer, 2645 ba? Generated voltage. So ang tanong pala ay power. Determine the power developed in the armature. Paano mo kasi power develop? So PG equals EGIA. So 2645 multiply nyo lang kay IA 5. 5 ba? Oo, 5 si IA. So ang ating generated power kay armature ay 13,225 watts. 13,225 watts. Question po, sa pag-solve ng generated EMF kay types of generator. Baka may need i-clarify sa mga shunt, saan ang galing, yung mga yon, bakit lumabas yon. Clear po tayo kay generated EMF, kay types of generator na. So kung pag mahina, medyo mahina magkabisado ng formula, ang tip ko, ang kabisaduhin, yung circuit diagram. Okay? Pag may circuit diagram, kaya mong magpalabas ng formula. Pag kaya mo naman magsaulo ng formula, mas madali sa'yo. Pag sinabi yung type ng generator, ito yung generated EMF formula. So, walang problema. Hindi mo na kailangan mag-drawing. Pero, hindi lang yung generated EMF yung kabisado mo dapat. Ito din. Yung ISH. Itong IA is equal to ISH plus IL. So, hindi siya basta-bastang pwedeng mag-add dyan. So, mas maraming kakabisaduhin formula pag mas gamay mo yung pagkakabisado ng formula kaysa pagkakabisado ng circuit diagram. Okay po. So, wala tayong question kay generated EMF. So, next natin si voltage regulation. So, ano naman tayo? Break tayo ng 9 minutes. Back tayo ng 2:30. Tapos, tuloy natin to
Okay, nakabalik na. Diyan po kayo. Nandiyan pa, ilan pa ang nandiyan. Patingin nga. Wala na, ubus na. Okay, may tatlo. Pwede na. So, voltage regulation. Voltage regulation. So, voltage regulation, ito yung kung gaano kalaki yung pagbabago ng voltage ng generator nyo once na nagkaroon na ng load yung generator. Okay? Ano yung pagbabago doon sa original terminal voltage nyo nung wala pang nakakonect na load kumpara doon sa kinonectan mo na ng sagad niya na load, magbabago yung voltage niya. No? So, voltage regulation, yung no load voltage natin, na yung voltage kapag walang load na connected, minus yung full load voltage. Ano yung voltage kapag sagad na yung load na nakakonect over full load voltage na. Ito yung voltage regulation natin. So, sa pagbaba nito, sa pagganda ng machine nyo, kasi kahit malaki yung drain up ng voltage nyo, doon kahit madami na ang nakakonect doon sa inyong generator na load, hindi ganun kataas yung inilaki ng voltage drop nyo. Ano? So, hindi masyado nagbago yung voltage nyo. So, yun yung mas magandang machine. So, pangit yung efficiency nyo kapag naiba lang ng konti yung loads, nag-iba na agad yung drop nyo, lumaki na agad yung voltage drop nyo. So, pangit yung voltage regulation ng ating generator. Next tayo, power stages. Power stages, we have mechanical energy to electrical energy. Okay? Meron kang mechanical power input, may losses, may develop, may electrical energy as output. Ano? Ito na yun. Ito na yung step by step ng mismong generator. Meron kang mechanical energy as input. So, mechanical output power. Mechanical input power. Mechanical input power. So, meron kang mechanical input power. Yun na yung power dun sa iyong armature, sa parts ng iyong armature. So, meron kang moving parts doon, meron kang mechanical losses. Or, tinatawag din nilang stray losses. Okay? After nun, ito na yung mechanical output power. Mechanical output power. So, ito yung ating mechanical side ng ating generator. So, input, mechanical input, meron kang losses, mechanical losses, meron kang output power. So, pag hinanap sa inyo ang mechanical efficiency equals output power over input power. So, paano makuha si input power? Ang input power ay output power plus mechanical losses. Okay, so parang yung kanina, generated EMF, ayun yung input power is equal to output voltage. Ano yung output voltage? Terminal voltage. I-add mo lahat ng losses. So dito, mechanical losses. Yung kanina, voltage drop nung lahat nung nadadaanan. So ito ang mechanical efficiency. Ang output power natin, ito. Ang input power, ito. Bago makuha si input power, output power plus mechanical losses. So yung mechanical side ng ating generator.
Next, electrical side naman. Yung mechanical output power ng mechanical side, yun yung ating input naman ng electrical side. Electrical input power or yung ating power developed na PG is equal to EG IA. Okay? So si PG, yun yung ating electrical input power, which is yun din yung ating mechanical output power. So doon nagmi-meet si mechanical at si electrical. Mechanical output is equal to electrical input, which is yung ating PG, generated power kay armature, which is EG IA. Next, meron tayong copper losses. Yung copper losses natin, ano yung mga copper losses? Meron tayong armature loss, meron tayong series field winding loss, meron tayong shunt field winding loss, and meron pa tayong voltage drop loss kay brush contact loss. So, brush contact loss. Yan yung ating mga copper losses. So, kung hindi naman given to, tapos naka-series, so wala tayong shunt. Ito lang ang solve natin. So, kung naka-shunt, wala to, itong dalawa ang solve ko. So, copper losses. And then, ito na yung ating electrical output power. So, ito na yung power delivered to the load. Ito na yung rating na makikita natin sa nameplate ng generator. 10 kilowatt generator. Yun na yung mahalaga kasi yun yung gagamitin natin as power kay load. So, hindi na kailangan pang sabihin kung ano yung input power, ano yung power developed doon sa nameplate ng generator kasi hindi naman siya mahalaga sa end user. Ang mahalaga lang is yung electrical output power kasi doon ka magbe-base kung gaano kadaming loads ang i-connect mo. So pag kinuha naman ang electrical efficiency, ganun pa din, output power over input power. So ang output power mo si PL, ang input power mo si PG. Okay, power delivered to the load, generated power. So pwede rin na generated power mo is equal to load power plus copper losses. Okay? Next natin, overall efficiency. So overall efficiency mula start until end na. Overall efficiency or tinatawag din na commercial efficiency. Commercial efficiency kasi ito rin yung ito na yung pinapakita sa generator. Nasa nameplate din to yung overall efficiency. Kung gaano ka-efficient yung buong generator mo na. So we have yung ating power output ng electrical over input power ng mechanical. Okay? So para makuha yung input power ng mechanical, kunin mo lang to si generated power, i-add mo si mechanical losses mo. Yun na yung input power mo. So ibalik mo lang dito. Okay? Question kay power stages. Klaro kay power stages, meron kayong mechanical input power, may losses, mechanical losses or stray losses. Then, meron kayong power, mechanical output power, yun yung end ng mechanical side, which is start naman ang electrical side na electrical power input or power generated, power developed kay armature. Then, meron kang copper losses and papuntang electrical power output. Okay, clear? Power stages,
So, ito, pakibasa na lang itong mga to, baka matanong ano, sinabi sa problem, what is the type of efficiency kapag electric power developed over mechanical power input? So, mechanical efficiency ano. So, pabasa na lang itong mga possible na matanong sa objective type na part. Possible kasi ngayon ang itanong ano. Maximum efficiency. Meron pala tayong tinatawag din na maximum efficiency. Para daw ma-reach yung maximum efficiency natin, i-design natin yung ating generator na meron siyang maximum efficiency, kailangan para ma-reach ang ating maximum efficiency, kailangan yung ating constant losses ay equal kay variable losses. Okay? Para magkaroon kayo ng maximum efficiency, alin ba pwede natin mabago dito? Siyempre si variable loss ano kasi constant na yung isa. Kailangan mag-equal sila. Ano ba yung mga constant losses? Ang mga constant losses daw is stray loss or yung ating mechanical losses. So yun na yun, hindi na yung magbabago yun. Si iron and friction loss, constant yun. Tapos si Shanfield copper loss, ito yung nakaparallel ano. So constant dito, hindi siya nagpapabago-bago, nakadepende dun sa output ni armature. So kung series field, kung series type yung ating generator, edi wala to. Ang constant mo lang is si mechanical losses. So kung shunt type yung ating generator, kasama to as constant losses. Ano? Yung variable losses naman, yung armature copper loss, so nagbabago, pwede magbago yung generated EMF natin, magbabago si armature copper loss natin. So kung series type yung ating generator, kasama to series field sa variable loss. So kung shunt field, so wala na to ano. So yun lang, baka lang matanong to, maximum efficiency, ito yung condition dapat, constant losses is equal dapat kay variable losses natin ano. Okay, sa problem tayo. Daan lang ulit natin itong ating sample problem. So, hinahanap, determine the efficiency of the generator at ito na lang pala para nandito na lahat. Ito, nandito na lahat ng hinahanap. So, shunt generator, try natin dito ang hindi i-drawing ano, kunwari kabisado ko na yung mga formula. Shunt generator daw, pag kay shunt, alam ko na armature current ay ISH plus IL. Given si IL, okay. Si ISH, alam ko na VSH over RSH. Alam ko rin na si VSH ay equal kay VL. So si ISH ay VL over RSH. So meron ako IL, kunin natin si ISH. So ang VL natin, 250. Ang RSH, shunt field resistance, 50 ohms. So, 5 amperes. So meron akong IA, ang ISH, 5 amperes. Ang IL, 195. So, ang armature current ko, 200 amperes. Ito, yung mga formulang kakabisaduhin nyo pag ayaw nyo kabisaduhin yung circuit diagram. Next, so solve ko si EG na. Kunyari, kabisado ko nga to, hindi ko kailangan ng drawing. So, alam ko na si EG kay shunt generator ay IARA. So, wala naman sinabi yung brush contact dito. Wala ba? Oo, wala sinabi. Plus, alin pa, BL na lang. Wala nang iba. So, ang generated EMF, 200 times RA. Ang RA,
0.02 plus VL na 250. Tama ba? Generated EMF, IARA, walang brush contact, tapos wala nang ibang dadaanan. Okay. So ito na yon. So pag kabisado mo itong formula, hindi mo kailangan yung drawing. Ako kasi hindi ko kasi kabisado yung formula, kaya nado-drawing ako. Ano. So generated EMF natin. Ano pa ang ating generated EMF dito? Okay, ano ang ating generated EMF? Calcu. Kung nandyan pa. Wala na, nagsukuan na. Ang ating generated EMF, tignan natin dito, problem 15. Generated EMF, tama, IARA at saka VL lang, generated EMF 254 volts. Generated EMF ay 254 volts. Okay, yun na yung isang hinahanap, generated EMF. Next natin, copper loss. Pinapahanap si copper loss. Paano natin kukunin si copper loss? Kunin natin si copper loss equals loss ni armature plus loss ni shunt field. We have AA squared RA plus ISH squared RA. Ang IA natin 200 squared. Ang RA 0.02 plus ano ang ating shunt field current? Shunt field current natin 5 amperes. 5 squared. Sorry, RSH to. RSH. So, RSH ay 50 ohms daw. Okay, ano ang ating copper loss? Kung nandyan pa ba kayo? Ano ang value ng ating copper loss na hinahanap? So, ang copper lang natin dito, yung armature at si shunt field. So, walang binigay na brush contact. Copper loss. Okay, 2050 watts. Next, output of the prime motor. Ano itong output of the prime motor? Mechanical output power. Ano yung mechanical output power? Mechanical output power, yun din yung ating electrical input power. So, alin nga din yun? Ayun yung power generated natin kay armature. So, PG, IA. PG equals 254 times armature current 200. Generated power 50,800 watts. 50,800
watts. Okay, next, hinahanap commercial, mechanical, electrical efficiency. Commercial efficiency, dulong output power, start na input power. So, ang ating output power, meron ba? Hindi binigay. Pero, alam natin, PL is ILVL. So, we have PL. Ang ating input power dito ay yung ating PG plus PMEC. Okay lang, input power ng mechanical side ay generated EMF, yung output power ni mechanical plus mechanical losses. So we have ILVL PG plus PMEC. ILVL, ano ang ating IL? Ang IL daw ay 195 to 50. 195 to 50. PG natin, 50,800. Plus, ano ba yung mechanical losses? Sinabi dito, meron daw iron and friction losses equal 950 watts. So yun na yun, mechanical losses. So plus 950. So times nyo ng 100. So ano ang ating commercial efficiency? Calculate ano ang ating commercial efficiency. Check na natin dito. Parang hindi tayo nahirapan. Commercial efficiency, 94.2. 94.2%. Tama ba? 195 times 250? 195 times 250 over 50,800 plus 950. So, 94.2% ano. Next, mechanical efficiency equals PG over PN. Tama? Mechanical efficiency ay PG over input power. So, ang PG natin, 50,800. Ang input power natin, PG plus PMEC. 50,800 plus yung mechanical losses, 950. Answer, ano ang ating mechanical efficiency? So, mechanical efficiency natin, 98.16%. Next, electrical efficiency. Ano yung ating output dito? Ang output natin, yung ating PL. Ano yung ating input? Yung ating PG. So, yung ating PL, 195 times 250 over PG natin, 50,800. Answer, anong ating efficiency? $195 times 250 over 50,800 times 100. So 95.96% ano. Gamay na si power stages. Mechanical input power. Mechanical losses or stray losses. Power generated.
PG is equal to AG IA. Copper losses, meron kayong armature, shunt field, series, brush, contact. Our output nyo ay PL. Okay? Commercial efficiency, PL over PIN. Mechanical efficiency, PG over PIN. Electrical efficiency, PL over PG. Ano? So basta kabisado nyo, maalala nyo na yung ating power stages. Ito, so kaya nyo na mag-solve ng problems regarding efficiencies and hinahanap yung nasa pagitan nito. No? So magiging komplikado na lang yan pag pinahanap pa yung ibang parts. Kunyari hinanap si speed nung generator. Ano? So doon na lang ang magpapakomplikado sa ating magpakomplikado sa ating problem. Ano? Question, meron pang need i-clarify kay power stages. Clear tayo kay power stages. Okay. So, nakaka-overload na ito, since start anong topic natin to. So, dito ko na ihihinto doon. Yung parallel operation ng generator, so recorded naman, pakibukas ng aking record. Yun lang din yun. So, ulitin ko lang din yun, kompleto naman yung recording ko doon nung yung part 3 nung in-upload ko sa stream natin. So pakinood na lang nung part 3 para hindi ko na ulitin kasi ito naman ni-refresh ko lang to yung mga nauna natin. So for the parallel operations ng generator, uploaded naman yung part 3. Andun yun, i-skip nyo na lang kung nasan ako nag-start nung ay parallel operations na ni generator. Okay po, wala nang ibang clarifications dito. Clear na tayo dito. Okay, so kung clear naman na dito, so yun lang tayo for today. Ma-overload na kayo pag dinaanan pa natin si parallel operation. Kahit weekends, daanan nyo yon yung video, para at least fresh na uli yung brain cells. So kung wala naman na, so good luck sa exam nyo ng Monday. Kita-kita na lang tayo ng Monday. Okay? Wala na. So, yun lang. Dismiss na. So, early dismissal na lang. Kaya ngayon, so kung kaya pa ng brain cell, panoorin na yung nirecord ko na video. Kung hindi na kaya, magpahinga na muna. May weekends pa. So, yun na yung mahalaga naman na cover natin ngayon yung generated EMF-MC power stages. So, nakaka-overload na yon para sa iba. Kung kaya pa, panoorin yung video. Pag hindi na, bukas or Sunday, kaya pa. Okay, so kung wala naman na, yun lang, pwede nang mag-leave. Thank you.